Stand Up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural, kalakipang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV station sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Oro. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, buong mundo na naabot ng aming broadcast sa pamamagitan ng Facebook Live. Araw na naman po ng Sabado, sumasa inyo ang programang Stand Up with Oro. Serbisyong tunay at natural, kasama na ang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Kumusta po kayo mga kaistan? Kayo po ba nakatanggap na ng ayuda? Lalong-lalo po kung kayo po ay kasama po sa tinatawag na NCR Bubble Plus. Yan po ang mga lugar ng Metro Manila at mga kanugnog na lalawigan. Ang Bulacan, ang Rizal, Laguna at Cavite. Sabalit, siyempre, hindi naman po tumitigil ang ating mga local government units at maging ang ating national government para po magpadala ng mga ayuda, tulong sa mga kababayan po nating apektado pa rin ng pandemya. Samantala, ngayong araw ng Sabado, atin munang pasadahan ang mga pangunahing balita sa ating Balitang Pambansa. Balitang pambansa, mga balitang kontrobersyal, mga balitang pinag-usapan na sangkot ang karamihan ng mamamayan saan mang dako ng bansa. Balitang pambansa. Ilan po sa mga headlines ng mga pangunahing balita ang pagpapalawig po ng ECQ ng isa pang linggo. Inirekomenda, subalit nariyan din ang pagsasalang-alang sa pagpapatupad ng MECQ. Sa mga taga Metro Manila, MMDA iminungkahi na palawigin pa ang deadline sa pamamahagi ng ayuda sa NCR Plus Bubble. Dating Health Secretary Obial, duda rin sa pagiging epektibo ng antigen test para matumbok ang mga COVID-19 positive. Naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon, muling umakyat sa mahigit na 12,000 kaso. Malacanang hinikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa One Hospital Command Center. At ang Unified Contact Tracing Platform handa na raw na magamit ng mga LGU. At ngayon sa detalye ng mga balita, inirekomenda ng mga eksperto sa gobyerno na palawigin pa ng isa pang linggo ang umiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus. Ayon sa Okta Research Group, ito ay para maramdaman ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Kung hindi anya posible na magpatupad muli ng ECQ sa ikatlong linggo, makabubuting isailalim ang NCR Plus sa MECQ ng 2 linggo
para mapanatili ang pagbabagong idudulot ng nakalipas na 2 linggong ECQ. Sa kasalukuyan na sitwasyon nila ngayon sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, masasabing hindi pa ito ideal para maging o para muling buksan ang ating ang Metro Manila at mga kanugtog na lugar para ilagay sa GCQ. At ang MMDA iminungkahi ni Chairman Ben R. Abalos na palawigin pa ang deadline ng pamamahagi ng mga lokal na pamahalaan ng ayuda para sa kanilang mga residenteng apektado ng ipinatutupad na ECQ sa NCR Plus. Paliwanag ni Abalos, kung maikli lang ang panahon na mailalaan para sa pamamahagi ng naturang pinansyal na tulong, hindi talaga maiwasan na dadagsa ang tao na kukuha ng kanilang mga ayuda. Katulad po ng mga naobserbahan itong nakalipas na ilang araw, hindi na po yata nasusunod o hindi na po nasusunod ang social distancing. Ito, anya, ay posibleng malabagang ipinatutupad na health and safety protocols na maaari pa anyang maging dahilan para kumalat ang COVID-19. At nagdududa sa ibang pang balita, si dating Health Secretary Pauline Obial sa pagiging maasahan ng mga isinasagawang antigen test para matiyak na nahawaan ng coronavirus ang isang individual. Ayon kay Dr. Obial, hindi mahilintulad ang resulta ng RT-PCR kaugnay sa prosesong pinagdaanan ng antigen test. Ang antigen kasi, it's a rapid test. Ayon sa kanya, malaki ang possibility na mag-false sa positive. Samantala, hinggil sa paggamit ng rapid antigen test, narito po ang pakikipagtalakayan ni Congressman Dr. Helen Tan, ang Chairman ng Committee on Health sa Congress, kay Department of Health Undersecretary Rosario Vergere sa isinagawang public hearing kamakailan sa Kamara. Does that mean na hindi na kailangang mag-confirmatory after you said kasi it will be reported as positive cases yung rapid antigen natin. So no need mag-RT-PCR sila? Yes, ma'am. In our guidelines and based on from WHO recommendations, when there are areas with increased incidence or there are outbreaks like what we are having right now, you can use the antigen test as confirmatory already. So we do not need any RT-PCR to confirm them. But if you are going to use the rapid antigen test in areas where there are low prevalence and you use them for asymptomatics maybe or screening, you need the use of the RT-PCR for you to confirm that test. So that's for selected areas in the Philippines like the bubble or NCR Plus. Yes, Madam. Madam Chair, we are going to use the rapid antigen test in the NCR Plus bubble as has been recommended also by WHO. Yusek, paano magre-report ang mga private facilities antigen? Do you have a process right now or a system? Kasi LGU, madali lang yan. They're reporting directly to you. But kasi nga sobrang accessible yung antigen, no? They can just buy from the suppliers and others nga are doing it kahit hindi mga skilled health workers, no, to do the swabbing. So papaano ang process natin and system on reporting? Yes, Madam Chair. We already have an existing laboratory form, the case investigation form, which was revised and issued by DOH months ago, already included the rapid antibody test and the rapid antigen test. Unfortunately, compliance to reporting for rapid antigen test and rapid antibody test until now is still very low. So for those implementing units like hospitals who doesn't have laboratories, they still need to submit kasi every time naman po may magpapatest sa bawat laboratory o bawat hospital or maybe in the RHU, they do the case investigation forms. And this is where we are going to get these reports so that we can collate them and report them as well.
Thank you, Yusek. Yan po ang naging bahagi ng talakayan kaugnay ng hearing sa Kamara. Samantala, ang mga naitalang kaso po ng COVID-19 sa bansa kahapon, muling umakyat na naman sa mahigit na 12,000 kaso. At ito po ay bunsod ng pagpalo na ng mga kaso ng COVID-19 na 840,554 ang kabuang kaso na ng COVID-19 sa bansa, habang 176,000 plus naman ang nasa mga aktibong kaso. At ito ang naiulat kahapon ng Department of Health, at matapos nga na makapagtala kahapon ng 12,225 na bagong kaso. At ito'y pagtaas na naman kumpara sa nakalipas na ilang araw, mga kaistan. Samantala, 647,683 naman ang kabuang bilang ng lahat ng gumaling na, at 14,520 ang mga nasawi na. Samantala, bunsod ng pag-apaw ng mga pasyenteng may COVID na isinusugod sa mga ospital sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan, nagpalabas ng abiso ang Malacanang sa publiko na dumulog muna sa One Hospital Command Center. Kaugnay nito, nais pang palakasin ni Dr. Helen Tan ang One Hospital Command Center sa bansa. Muli balikan natin ang bahagi ng pagdinig sa Kamara hinggil sa bagay na ito kaugnay ng pakipag-ugnayan ni Dr. Helen Tan sa Department of Health kay Secretary Duque. Panoorin po natin. Kong Stella, before I recognize Yusek Vega, I share the sentiment of Kong Stella calling the One Hospital Command. I think na-heads up ko na po ang DOH on that based on my personal experience then, no? Medyo mahirap pong maka-access. But, and then I also agree with the recommendation of Kong Stella to tap on the private hospitals or clinics, especially in the ground, so that we can utilize their services, no? But I also agree with Secretary Duque on patient navigation should start from the local government unit, no? Ako, based on my experience, every day I've been like navigating 20 or the most 30 patients a day. These are patients who are at home or in the district and provincial hospitals. Siguro lang, we want to ask then the DOH on how we can help capacitate the local government hospitals, the municipal health units, and compel them to follow the proper referral system. Kasi most of the patients talaga, pag sinabi na hindi nila kaya, walang capability ang hospital, burden ng patient to find another hospital where to go. So, wala talagang nag-a-assist sa kanya. Actually, yan yung isa na benefit should be doon sa universal healthcare law natin. But kailangan talagang paigtingin sa local government unit po yung tamang pagkalinga at pagmamalasakit sa pasyente. At ituro sa kanila papaano gawin yon. Kasi marami po mga government hospitals sa local, hindi talaga po nagna-navigate. I can attest to that. Araw-araw po yan na aking kinikater . So siguro lang dahil hindi alam ng pasyente saan pupunta, kaya nangyayari po ito, no? And the One Hospital Command should be a good platform po, no? To attend our patients na walang matatawagan, but maybe you need to strengthen that. So moving forward, siguro, hindi naman kayang lahat i-accommodate ng Department of Health. I know, no? In fact, devolved to ang health, no? Naka-devolved supposed to be, mas strengthened dapat sa ground. Siguro lang ay tulungan po natin ang ating local government units, no?
to follow ano talaga yung dapat ginagawa nila, function at this time. We're talking on COVID patients lang ngayon, but what about the non-COVID patients? Yun yung, I think, malaking problema natin ngayon. We have available isolation facilities. Kanina sa presentation ni Sec Villar, he said there were like 23,000 isolation facilities already built. And we have like ICU infrastructures or facilities soon to open. Can we hear from anyone, from Yusek Vega or Secretary Mark or anyone? Ma'am, prior to that, if I may be allowed to just very quickly give my rejoinder to some of the points that you have very well spelled out. Number one, yung pong One Hospital Command is now planning to expand into becoming a one COVID referral network, no, para talagang the whole system of delivery of the healthcare services ay integration nung system. So from the lower level facilities, beginning with the births, beginning with the isolation treatment facilities, to the infirmary, to the district hospitals, level 1, level 2, level 3. And so yan po ang gagawin, but it will actually require much more navigation, a much more sophisticated navigation system, and also coupled with a database management system. Ano po? And corollary to that, under the Universal Healthcare Law, yung primary care facilities, no, should really is being pursued. Ano? Nagkaroon lang ng konting aberya because of the COVID-19 pandemic. But this is one of the immediate deliverables under the Universal Healthcare Law. And so once we are able to roll out many more primary care facilities, tingin ko ito po ang magiging strategic solution to this problem. Yusek Bong, additional question, are you considering at least at the regional level magkaroon tayo ng command center also? Samantala, kaugnay pa rin ang pagdinig na yan sa Kamara na mahalagang may hatid natin sa ating mga mamamayan. Yun daw pong Unified Contact Tracing Platform, handa nang magamit ng mga LGU. At kinumpirma po ni Contact Tracing Czar, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, na magagamit na ng iba't ibang local government units, lalong-lalo na sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan, ang Unified Contact Tracing Platform. Layo nito na magkaroon ng mas epektibong contact tracing upang maging epektibo ang monitoring at masawata ang pagkalat ng coronavirus. At kaugnay pa rin ang isinagawang pagdinig ng Kamara. Narito po ang pahayag ni Mayor Magalong ng Baguio City na siyang tracing czar sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Health sa pangunguna ni Dr. Helen Tan. 2 weeks ago, di ba, we had a hearing on the resolution of our speaker, Resolution 168, and the House of Representatives voted to adopt that resolution of having a single unified system on contact tracing. And you mentioned on moving forward regarding the Stay Safe Philippines, no? When do you expect to resolve the issues between the DILG, DOH, and the ICT so that we will be able to use that system? Okay, Madam Chair, it is already resolved. It was resolved. Okay. Good to hear. Safe to DILG instead of DOH na donate na po sa DILG. So ang arrangement po, magkakaroon po ng memorandum of agreement on the maintenance. And second po is the ICT will cover the subscription po through its existing Amazon account.
And then at the same time, moving forward, baka magkakaroon na po siya ng exposure notification na rin na feature. Kasi ngayon, as of today, ang stay safe lang ho, parang logbook lang yan. Para lang ho kayo, pag pumunta ko kayo sa isang establishment, nagsusulat ho kayo pati ihuhulog nyo yung piece of paper. Ganun lang po yung data repository natin. Saan yan? Supposed to be dapat sa Department of Health. Since nasa DILG, how do we link the data collection or yung storage ng ating data to Department of Health? Well, the reason why it was donated to DILG because ma'am, DILG is the lead agency in contact tracing. So sila rin po mag-handle nung storage yan, yung database. But at the same time, ang magbibigay po ng technical support is DICT. Ganun po yung mangyayari dyan. Yeah, ang concern ko lang, Mayor, kasi important. Yan po ang balita naman ang paliwanagan sa pagitan po ng Kamara. At ito po ay kapagitan ni Dr. Helen Tan at ni Baguio City Mayor Magalong, ang siyang tasing czar ng ating pamahalaan. Mamaya po sa aming pagbabalik, isa po sa mainit na balita naman ay may kaugnayan po dito sa deadline ng filing ng income tax return. At mamaya meron tayong makakapanayam dyan hinggil sa panawagan po nila sa ating pamahalaan, partikular po sa Department of Finance, sa Bureau of Internal Revenue. At ito po ay may kaugnayan sa kahilingan na i-extend ang filing ng ITR sa taong ito. April 15 po yan naka-schedule. At mamaya mga balita rin po mula sa probinsya sa aming pagbabalik. Stand Up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural, kalakipang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV station sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Oro. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro, at sa puntong ito, sa mga balita natin sa probinsya. Balitang pang-probinsya, malalaking balita mula sa mga lalawigan, mga balitang may pakialamang sinuman mula sa iba't ibang bayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang pang-probinsya. Makakasama po natin ngayon ang ating katandem. Live na live mula sa Tagaytay City, si Tandem Rome. Good morning, Tandem Rome. How are you? Oy, good morning, Tandem, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga nangungunang radio station at sa Broadcast Channel 6 dito po sa Stand Up with Oro. Magandang umaga, Tandem. Magandang umaga, Tandem. Kumusta naman ang ating sitwasyon dyan sa Tagaytay City at kumusta ba ang panahon natin dyan? Mainit na rin ba? Ay, nako, nasabi mo pa, Tandem, ano? Totoong umiinit ang panahon at ganun din naman umiinit ang ulo ng maraming mga kapulisan dahil sa mga pasaway na mga kababayan natin na siyang nagba-violate ng quarantine protocols at mga yung pagsusuot ng face mask at saka yung curfew hours. Sa katunayan, ang Cavite Cops ay nakapag-reprimand ng ilan sa mga kababayan natin dahil nga dito sa mga protocol violators sa Tandem, ha? Yeah. At buti sana kung isahan lang o dalawa o ilan lang mga tao. Kahapon, araw ng Biyernes, 130 ang nahuli. Talaga? Oo. Nakaka, Yan.
Ay nako, mabuti na lamang at ang ating Cavite Police hindi naman ganun kalulupit at binigyan lamang sila ng hindi naman punishment kundi pinag-community service ang mga ito. April 8 tandem, hindi lang kahapon, April 8 Huwebes, meron pang nakuha na mahigit 106 na mga violators din naman. Kaya nakakaano rin, nakakalungkot ng ating mga kababayan ay para bang tila'y hindi inaalintana o hindi nila inaalala ang mga kalagayan ng kanilang mga kapwa at ganoon din ang kanilang mga sarili, ang buhay nila ang naisa sa panganib dahil sa paglimot dito sa mga protocol na isinasagawa ng ating gobyerno, Tandem. Okay, Tandem. So, atin na ngayong pasadahan ng ating mga balita sa probinsya. Take it away, Tandem. Yes, go ahead. At sisimulan natin ngayon ang pagbalita mula sa Calabar at ganoon din sa Mimaropa mula sa ating field reporter na si Sir Noel Alamar. Sir Noel, pasok po. Magandang umaga. Ikinatuwa ng mga mamamayan ng Barangay Bayate, Liliw, Laguna, makaraang mapagkalooban sila ng free Wi-Fi internet connection ng pamahalaan. Ito ay bahagi ng programa ng Department of Information, Technology and Communications para sa komunikasyon na magagamit ng mga mag-aaral sa bawat pamantasan, kolehiyo at pampublikong lugar. Naglaan ang pamahalaan ng 7.7 bilyong pisong budget para sa DITC na tutugon sa mga proyekto ng kagawaran para sa mga liblib na higit na mas nangangailangan ng malakas na internet connection. Ayon kay Barangay Bayate Chairman Tirso Buen Consejo, malaking tulong ito sa mag-aaral, lalo na yung mga naka-online class dahil hindi na sila gagastos para sa load ng kanilang mga cellphone at packet Wi-Fi. Pinaalalahanan naman ng sangguniang barangay ang lahat na gagamit ang internet connection na gamitin ito sa mga bagay na kapaki-pakinabang, lalo na sa mga estudyante nag-online class at work from home. Babalansihin ang ekonomiya habang patuloy na pagsisikapang maprotektahan ang kalusugan ng mga Mindoreños ngayong umiiral pa rin ang pandemya at ang pagkakaroon ng isang probinsya, isang pulisiya. Dito sumentro ang ikalawang araw na sectoral consultation ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro na ginanap sa provincial capital Kamakalawa. Layo nito na magkaroon ng isang panuntunan na ipatutupad sa lalawigan na nanaayon naman sa kasalukuyang ipinatutupad ng National IATF. Una nang tiniyak ni Governor Bons Dolor na ang lahat ng sektor at konsernadong grupo, lalo na ang pamunuan ng bawat lokal na pamahalaan, ay nakukonsulta bago maglapat ng kaukulang hakbang, partikular sa mga ganitong usapin. Ayon kay Dolor, dahil sa mataas na daily attack rate ng COVID-19 na nakabase sa data ng Department of Health at Provincial Health Office, i-implementa sa kabuuan ng Oriental Mindoro ang one whole province approach upang unti-unti ay mapababa at pagnanais na mawala ang kaso ng nagpopositibo. Sa data na ipresenta ni Provincial Health Office OIC Dr. Hubert Christopher Doror, hindi may tatangging sumisipa ang bilang ng kaso na nagpopositibo sa COVID-19 sa buong Oriental Mindoro na sa ngayon ay nasa 300 na. Indikasyon rin ito ang mataas sa capacity rate ng mga isolation facilities na nasa 92% full capacity na anya. Gayun din ang mataas na bilang ng mga na-o-hospital. At yan ang mga balita. Ito ang inyong tagapagbalita, Noel Alamar. Maraming salamat, Noel Alamar. Samantala, Tandem Rome, isa sa mga mainit na issue ngayon ay itong may kaugnayan nga dito sa panawagan. Panawagan po na ma-extend ang deadline ng filing of income tax return na Tandem. At ngayon, Tandem, di ba, alam mo naman, April 15 ang deadline. Yes, oo. Oo, at ang isang mahirap dito,
panahon ng pandemic, kagagaling lang natin sa, actually na hanggang ngayon, naka-lockdown pa rin tayo na Yan ang pinatutupad ng ECQ Tandem Roam. yan nga ang ang pinakatanong ng mga kababayan natin, paano ito? Magpa-file po ba? May extension po ba? Ito nga pinag-usapan natin lang kamakailan, di ba, Tandem? Yung mga pila-pila na yan at nakakasalamuha na nakakalimot na sa mga social distancing minsan, nagiging issue pa. Tandem. Okay. So dahil dito ay minarapan nating mga kapanayam ang core member and Cavite cluster head ng grupong Tax Help in the Philippines. Nasa linya na po natin si Mr. Joseph Peter Anthony Aizon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joseph. Live na po tayo sa programang Stand Up with Oro, David Oro, and Rome Robe. Sir Peter? Ay, magandang umaga po sa inyo, Sir David, at lahat ng nakikinig ng Stand Up with Oro. Opo. At walang humpay ang inyong panawagan sa ating mga kinaukulan, particular po sa Department of Finance at maging po sa BIR para po sa extension ng deadline na nakatakda na po sa April 15. Ano ho bang mga dahilan po? Ano po ba ang maliwanag na mga rason ng inyong grupo para po ma-extend ang deadline, Sir Joseph? Ay, opo. Kami po sa Tax Help in the Philippines, we advocate the right payment of taxes. So, tumutulong po kami sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong o magbibilangan kung paano mag-file ng taxes. So, ngayon po, malapit na po ang filing ng income tax return, April 15. Ang nakikita po natin problema ngayon is yung pandemya. Marami po ang nahihirapan ngayon gawa ng pandemya. Hindi na naman po kami kasama ang ating mga health containers, ang ating non-health containers. Pati po kami, we consider ourselves frontliners too. Pangil po ay nagkakasakit. Ako din po lumabas, lalo po kahapon, 12,000 na naman ang positive sa COVID-19. Sa amin po kasi pag ang accountant o ang auditor, tapos nakakasalamuhan ng mga katrabaho namin. Lahat po kami sila. So, isipin na lang na paano po namin maitatawid yung ay namin sa income tax return kung lahat naman po kami magkakasakit. As a matter of fact, Sir David, ako personally, in my team, dalawa sa staff ko is already in quarantine. Yung isa nga naming staff is, tatlo po sila sa family nila is in quarantine. And sad to say, yung mom niya, who was positive patient, passed away last Wednesday. So, hindi rin natin siya mapilit na magtrabaho at makahabol sa April 15. So, naiintindihan naman po siguro ng ating pinag-uukulan o yung sinabi sa BIR at sa DOS, yung challenges na hinaharap din po namin. Ayan. Oo. Thunder Room? Yan, oo. Talagang malaking nga yan, challenge nga yan, Tandem Dave, para sa mga kababayan natin. Yes, oo. So ngayon po, ano po ang mga hakbang na ginagawa po natin na nakipag-ugnayan na po ba kayo, Sir Joseph, sa BIR, sa Department of Finance, hinggil po sa inyong panawagan na extension ng deadline sa April 15? Hindi lang naman actually kami ang nananawagan para sa extension. As a matter of fact, ang Philippine Institute of Certified Public Accountants, to our National President, Mr. Jun Bato, has already communicated also with the BIR and the Department of Finance for the call to extend the deadline. So ngayon po, we join that call para mapa-extend po talaga itong ating deadline. We are not calling for the cancellation of filing. We are calling the mere extension of the filing and payment.
Tama ho kayo dyan kasi sa totoo lang, Mr. Joseph, ay mahalaga ang makokolekta na buwis para po maidagdag dito sa pondo ng ating pong kabangyaman na mukhang nauubos na po dahil nga po sa problema ng pandemic, Mr. Joseph. Ay, opo, alam po natin yan. Hindi naman po kami, we do not disagree na kailangan po talaga ng ating bayan ang pondo. Yeah. Ang sa amin lang, since kung nabanggit niya ako sa balita kanina na ang pagbigay na po ng ayuda ay pinapa-extend ang deadline, what's more po na kami pong economic frontliners ay hinihingi din sana ng extension ng deadline para para proseso namin ng tama ang ating tax commitments para sa ating bayan. Opo. Ang samahan niya po, Mr. Joseph, ay I understand nationwide po ito, no? Binubuo ng mga 23,000 ba? At ito yung nagkakaisa kayo sa panawagan sa ating pamahalaan na ma-extend ang deadline. Ay, tama po yun. We are 26,000 members strong. Nagkakaisa po kami na sana po ay marinig po ang aming panawagan na ma-extend po ang deadline. Malaking tulong po ito sa lahat ng accountants, bookkeepers, tax practitioners na naghahabol po para sa deadline pwede. Correct. At kung nung nakarang taon ay na-extend naman ang deadline, parang 30 days po yata. Bakit ho ngayon hindi ho ma-extend? Ano hong posibilidad talaga na ma-extend at pakinggan po ang inyong kahiligan na Mr. Joseph? Ang napapansin po namin dyan, Sir David, kaya hindi po siya ma-extend dahil sa pangangailangan nga po ng pondo para matugunan ang ating pandemya. Naintindihan din po namin yun, pero sana maintindihan din po ng ating pamahalaan na hindi rin po kami immortal. Takot din po kami lumabas. Yung aming trabaho ay minsan hindi po kasi nag-work yung work from home arrangement. Ang dami po namin kailangan magsunin. So, at iba pang pangangailangan na hindi siya magagawa sa bahay. So, mapipilitan kami lumabas. Correct. Dahil po, ang taas na ho ng positive rate natin po sa COVID, mas lalo pong nadadagdagan ng dahilan na hindi rin po kami makalabas at takot din po ang aming mga kasamahan. Ayan. So, gaya nga po nang nabanggit po kanina, interest po sana na we contribute in lowering po yung positivity rate ng COVID ng COVID patients natin. Ma-extend po talaga sana ang ating income tax deadline. Although we are one with the government na makapag-file at makapag-remit po kami ng tama. Ang tama. Okay. So, nasa inyo ngayon, Mr. Joseph Aison, ang pagkakataon muli manawagan sa ating gobyerno, sa Department of Finance at sa BIR. Go ahead po. Ay, maraming salamat po. Sana po ay mapakinggan po ng ating opisyal ng Bureau of Internal Revenue at ng Department of Finance ang aming panawagan na i-extend po sana ang ating deadline for the income tax return. Malaking tulong po ito, hindi lamang po sa pagsugpo o sa pagbaba po ng COVID-19 sa paghahawa ng COVID-19. Ngunit magiging malaking tulong din po ito sa amin bilang tulong sa pag-file po ng tamang taxes. Kasama na rin po dyan ang pag-implement po ng ating Budget for 8 law. Kasama po ninyo ang tax shelter in the Philippines sa pag-implement at sa pag-file ng tamang buwis para sa ating bayan. Ayan, maraming salamat Sir Joseph Aison. At mamaya, inuulan tayo ng mga message. Mamaya, babasahin natin yan at mag-monitor po kayo. Kaugnay ng reaction po ng inuulan tayo ng #extend 2020 ITR filing. Salamat po. Inyong napakinggan si
Mr. Joseph Peter Anthony Aison, ang core member and Cavite Cluster Head ng Tax Help in the Philippines. Babalik po kami! Stand Up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural, kalakipang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV station sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Oro. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro. At sa bahaging ito ng ating programa ay makakapiling natin ngayon ang ating katandem na si Tandem Cat. Baka may kaugnayan po sa travel and tourism. Magandang umaga, Tandem Cat. Magandang umaga. Good morning, Tandem Dave, at sa mga kaistan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. So ano naman ba ang ihanda mo o nihanda mong lugar kung saan kami papasyal o tayo papasyal kapag okay na ang lahat, Tandem Cat? Go ahead! Yes, Tandem Dave. Naka-lockdown man tayo ngayon, ang imahinasyon at pag-asa natin ay hinding pwede ma-lockdown. Para sa mga adventurous na gustong masubukan ang mag-camping pero safe na lugar pa rin, ang tawag dyan ay glamping, na sikat sa Europa at nakarating na dito sa Pilipinas. Ito ay nanggaling sa mga salitang glamorous camping at pinaikli para tawaging glamping. Ang ibig sabihin nito, nasa campsite ka at matutulog sa tent, pero meron pa rin o malapit ka pa rin sa mga amenities ng isang resort, katulad ng liguan o bathroom at toilet na hindi nakikita sa isang tinatawag na hardcore o tunay na camping, kung saan ang pagligo at ang call of nature natin ay sa nature mismo dapat gawin. Meron ito sa Calayo na Cebu, Batangas na 30 minuto lamang ang layo sa Kaibiyang Tunnel. Ang lugar na ito ay tinatawag na MERS Space, na pagmamayari ni Miss Mercy Hilario. Sa glamping site na may 2,000 square meters ang laki, ay ideal para sa grupo na binubuo ng 15 katao. Pwede sa mga pamilya, magkakaibigan o magkakatrabaho. Sabi mismo ng nakapag-stay na doon, merong mga top things to do sa MERS Space. Ito ay mararanasang matulog sa 2 glamping tent at isang double deck na kubo, team building activities dahil napakalawak ng lugar. At ito, Tandem Dave, ang stargazing o pagnood ng mga bituin sa langit, napaka-romantic, hindi ba? Gamit ang beach chairs, ang pag-ihaw o pagluto gamit ang kanilang kitchen equipment, ang pagbabasa ng paboritong libro sa gitna ng katahimikan, ang pagbibisikleta papuntang beach o paakyat ng bundok, ang bonfire sa gabi, meron din silang mga gitara na pwedeng hiramin para sa kantahan, ang pagpitas at paglanghap ng all year round na pagtubo ng mabangong bulaklak na ilang-ilang. 10 minutong lakad papuntang Calayo Beach lang ito at paborito nating island hopping activity. Sa halagang 8,900 sa weekdays, Monday to Thursday, sa inyo na ang buong lugar na ito. Para naman sa weekends na Friday hanggang Sunday, 11,900 ay ganun din, no, sa iyo na ang buong lugar. Kasama na sa mga nasabing fees ang mga tents, kuryente, at kitchen equipment kaya hindi na kailangang magdala pa. Ang dadalhin na lamang ay ang mga pagkain na lulutuin at walang sawang kwentuhan at tawanan na dapat baunin nang hindi maubusan nito. Ang maganda dito ay malapit ang MERS Space sa beach. 10 minutong lakad lamang kaya feel na feel mo ang island life. At para naman sa mga bikers o cyclists, tumatanggap din sila ng paglagi ng 3 oras kung saan may entrance fee na kasama na ang paggamit ng pahingahan, ang shower rooms, picnic grounds at water refilling. May mga monthly promo din sila kung saan pwede kang manalo ng free overnight stay kung birthday month mo. Kaya puntahan na ang kanilang Facebook page. Ito ay ang MERS Space, MERS Space,
pati na rin sa Instagram account nila. Kamakailan, nakita ninyo sa mga litrato ay dumayo ang mga celebrity na sina Sandro Marudo at L.A. Tenorio at sila mismo ay tuwang-tuwa sa Merspace na matatagpuan sa Nasugbu, Batangas. Hindi pa man pwede ngayon bumiyahe doon ang mga hindi taga Batangas tulad natin na galing sa Manila. Ang good news ay ang mga taga Batangas ay pwedeng pumunta doon dahil nasa parehong bubble, ika nga. Siyempre ay panatilihin pa rin ang protocol na kabisado naman na nating lahat sa ngayon. Pero kailangan siyempre sundin. Yun na nga, kabisado pero kailangang sundin. Ang social distancing, paulit-ulit na paghugas ng kamay, at siyempre ang pagpapalakas ng ating immune system dahil ito ay ang pinakamalakas na depensa sa COVID o kahit anumang sakit. Tandem Dave. Ayun! Napakaganda ng lugar na yan, Tandem Cat. Sa hinaharap ay makakapunta rin tayo kahit nasa mga bahay lang tayo sa ngayon. Magandang magmuni-muni at isulat na natin yung mga pupuntahan natin pagkatapos ng lockdown. Salamat, Tandem Cat. Sa natitirang 3 minuto, tayong idadako sa huling segment natin na ORO. ORO, obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mga taong bayan. Bibigyan ng daan upang mapakinggan ng mga kinauukulan. ORO, obserbasyon, reaksyon at opinyon. Welcome back. Nagbabalik po ang inyong mga lingkod, David Oro, Tandem Rome at Cathy Solis. Natitirang 3 minuto, Tandem Rome, Tandem Cat. Pasadahan natin ngayon ang ating mga reaksyon, obserbasyon, opinyon ng ating mga mamamayan. Tandem Rome, simulan simulan ko na, no? Itong kay Rizaldi S. Menor. Good AM, Sir David Oro. At ito naman si Miss Joy Robles. Happy Saturday morning to the terrific trio. Sir Dave, Sir Rome, and Miss Kat. Happy weekend sa lahat. Stay safe and healthy po tayo. Yan. Maraming salamat, Miss Joy. Si Telma Gonzalvo Sare. Good morning, everyone. May pahabol si Rizaldi Menor. Hashtag extending 2020 ITR filing. Talagang parang marami nag-ano ito, nananawagan, no? Si Telma Gonzalo Sare, Lorena Ocampo Yabot, Leia Nogoy Jimeno, Clark Al Cernande Estioco, Tandem Cat, ano sinabi naman ng kasunod? Ito naman, sabi naman ni June Lim, kahit kailan di talaga nila maayos ang pamimigay ng ayuda. Baka sobrang marunong lang ang namimigay o BOBO. At ganoon din sina Ana Lutis sa MLA. Ganoon din ang kanilang message. Ano pa yan, Tandem Rome? Si Telma Gonzalvo Sare. Andyan po si Lea Nogoy Jimeno. Meron siyang dinoble-doble, triple pa ang kanyang paalaala dyan. Extend. Katrina Leonardo. Again, sina Rizaldi, sina Emilio Panganiban, ayan din ang kanyang panawagan, extension. Tandem Cat? At sabi ni Gar Pagaspas, good morning, watching from Imos, Cavite. Hello, Gar. Si Rizaldi Menor, good AM, tax helpers. Ganun din ang sinabi ni Gar Pagaspas, extend hashtag extend 2020 ITR filing. Sana para sa BIR and DOF. Tandem Rome. Ayan, at itong ganun din si RV Lasensio at saka sabi ni Kevin Grace, Department of Finance Bureau of Internal Revenue Philippines, please hashtag extend 2020 ITR filing. At si Maria Dali, ganun din. Hashtag extend 2020 ITR filing. Leia Nogoy Jimeno, 3 beses uli. At Tandem Cat, pagkakataon mo na. Ito, sabi ni Joey Cuevo, magandang umaga mga ka-stand up. Matindi talaga ang mga tandem David, Halig, Oro, Rome, Rob at Ma'am Kat. Ingat po always. Matindi ka rin, Sir Joey. Naging pusa pa si Kat eh. Naging pusa. Mansville. Shout out, Dave. Partner.
si Tina De Ocampo, Edwin Magpayo, si Telma Gonzalo Sare, accountant, tax practitioners. Our staff are human also. Hope BIR may consider our exposure and safety and our family. Yan. Ito, partner, Tandem Rome, si Leza Sedan, mahirap lagpasan ito. Oy, oo, teka, nasa na yun? Si Leza, no? Ayun, oo. Yan, totoo. Ayan, sabi niya, oo. No ballpen, no entry policy. Oh, ballpen. Kasi pag nag-borrow ka, pwede ka ma-infect. Uy, totoo yun. Totoo yan, Tandem. Tsaka dapat si cashier naka-gloves or may GCash sila or any bank transfer. Isahan na lang, hindi balik-balik sa window. Oh, tama naman yon, Ma'am Leza. Tama po. Ayan. At pangwakas na lang siguro to, sabagay, si Lim Spence, bumabati rin. Si Melchor Gallo, at ang sabi ni Gar Pagaspas, maraming salamat DWIC at sa programang Stand Up with Oro para sa pagkakataong maipahayag ang kahilingan ng aming Hanay #STEM 2020 ITR filing. Ay, naku, overtime na tayo. Tandem Cat, paalam na tayo. Tigi 1 segundo. Okay, salamat. Ito si Tandem Cat. Samahan nyo kami dito sa Stand Up with Oro tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maraming salamat. At ako naman po si Tandem Rob para ho sa Stand Up with Oro. Sana ay mayroon kayong happy weekend. Mag-ingat po mga ka-stand up. At muli ang inyong lingkod, David Oro. Maraming salamat po sa pagtutok sa Stand Up with Oro. Stand Up with Oro, ang programang naghahatid sa inyo ng serbisyong tunay at natural, kalakipang obserbasyon, reaksyon at opinyon ng mamamayan. Stand Up with Oro, tuwing araw ng Sabado alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Maririnig at mapapanood sa mga nangungunang radio at TV station sa Southern Luzon. 95.1 KISS FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at sa Broadcast Channel 6. Stand Up with Oro.